Pursigido ang COMELEC na maituro ang proseso ng internet voting sa mga overseas Filipino para sa 2025 elections. Live mula sa Busan sa South Korea, nasa frontline ng balitang yan, si Mon Galvez. Mon, marami bang Pinoy ang dumalo sa voting information drive dyan? Yes, Jess, actually talagang kahit bumubuhos ang malakas na ulan ay talagang nagtungo at dumayo dito sa Busan, South Korea ang ilang mga Filipino community leaders sa ginawang voter education kahit nga walang batas at may mga petisyong humaharang dito nga sa nanalong bidder para sa internet voting. Dumayo pa rin dito sa South Korea ang COMELEC para nga magsagawa nitong binabanggit natin na voter education patungkol dyan. Mahigit 2 dekada ng OFW si Benedicta sa South Korea. Hindi raw siya nagmiminti sa pagboto tuwing may halalan kahit hindi na siya nakakuha ng working visa dahil sa pagiging overage. At ngayong sinusulong ng COMELEC ang internet voting o pagboto online gamit ng mga gadgets, pabor daw dyan si Benedicta. Very convenient po sa aming mga undocumented. Kasi di na kailangang pupunta pa sa embassy. Yung iba natatakot na po lumabas man lang o kahit bibili dahil nandun yung pangamba. Malaking ginhawa rin daw yan para sa factory worker na si Jester na nagtatrabaho sa Paju Province. Mahigit 1 oras din kasi ang layo niya sa Seoul kung saan naroon ang embahada ng Pilipinas. Yung issue ng time na pwede mong, kailangan mo pang bumahe papunta ng embassy para bumoto. Ngayon may online voting na. Bilang OFW, hindi na ma-hassle, kundi may time ka lang kahit ilang minuto lang na ma-i-google mo, makakaboto ka na. Ilan lamang sila sa mga dumalong leader ng iba't ibang Filipino community sa South Korea para sa kauna-unahang voter education ng COMELEC sa Pinoy overseas kaugnay sa online voting at counting system. Paniniguro ng ahensya, wala raw dapat ikabahala pagdating sa issue ng seguridad nito. Lahat din daw ng Pinoy abroad, may problema man sa dokumento o wala, ay kinakampanya nilang magparehistro at bumoto. Ang sinasabi naman po natin, wag po mag-alala. Magkaiba po ang pagiging botante at yung kanilang status sa isang bansa. Hindi po sila pwedeng pakialaman dahil sa gusto nilang magparehistro. Lalo na po ang mga embahada natin. Alam nyo naman po ang mga kababayan po natin overseas, ang pinaka-importante po para sa kanilang buhay po dito sa ibang bansa ay yung pagtatrabaho, paghahanap buhay. Pero ang sinasabi po namin, kung maari pong magbigay lang po ng kahit konting panahon lang po para sa isang napaka-importanting papel po ng bawat Filipino citizen po, ito po yung sacred right of suffrage. Dahil muli ring binigyang diin ng COMELEC na hindi kailangan ng batas sa pagpapatupad ng internet voting. Ang batas nagsasabi, pwede kaming mag-study, mag-venture into other mode of voting. Matagal na natin pinag-uusapan ng internet voting. Lalong-lalo na po sa mga kababayan natin na seafarers. Nobody should be disenfranchised simply because you are working. Nobody should be disenfranchised simply because you are far from the post. Tingin ni COMELEC Chairman George Garcia, malaking tulong ang internet voting para mas dumami pa ang bilang ng mga makakabotong botante abroad. Sa record ng pamahalaan, aabot sa mahigit 60,000 ang bilang ng mga Pilipino dito sa South Korea. Pero nitong nakaraang 2022 elections, halos 5,000 lamang ang nakarehistro. Ang masaklap, kulang-kulang 3,000 lamang dyan ang nakaboto. Mula sa 1.6 million na rehistradong botante abroad, 600,000 na deactivate. Kaya balak ng COMELEC, i-extend pa ang voter registration para sa overseas Filipinos ng 2 buwan o hanggang sa Nobyembre mula sa September 30 deadline. Jess, mula rito sa Busan, nakatakda namang bumiyahe ang COMELEC sa mismong planta ng Miru Systems sa may Gyeonggi-do para naman i-check yung ginagawang mass production ngayon ng mga automated counting machines o ACM na gagamitin naman para sa 2025 midterm elections. Yan ay lalot may mga pahabol na last minute para sa customization nito mga ACM ang COMELEC at umabot sana sa Agosto yung first batch ng mga i-deliver na machines na aabot naman sa nasa 20,000 units. Jess. Nag-uulat mula South Korea, maraming salamat Mon Galvez. Mga kapatid, Jess De Los Santos po. Iba na ang may alam at may pakialam sa panahon ngayon. Para sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline kahit weekend, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.